Good afternoon! Welcome back to the Boss Under Show! Ang show ng mga Boss Under. Yon! Welcome back. Ay, nako. Dito na naman kami. Ang inyong pambansang chismoso. Moso, mga kismoso. Hindi naman, nagano lang. Marami lang natutuwa sa mga ginagawa namin. Ayan So, eto, may nagsuggest na hinahanap na uli kami. Kaya Oo, ngayon, mag-usapan daw namin to. meron magpag-usapan naman daw namin ang mga tumatakbo. Bilang pangako namin sa inyo, no, nakaraang video natin, Boss D, no, sabi natin may pag-uusapan tayong isang tao, no, na tatakbo sa susunod na eleksyon. Di ba? Actually, marami sila. Hindi lang isang tao. Ayan, Boss D, no, huwag na natin patagalin pa. Ang title... Ito bang ano natin ngayon? Pinakamagandang maganda to. Magandang pag-usapan to, mga kababayan. oo. Ang title ng ating pag-uusapan ngayon, mga mayayamang tatakbo o kakandidato. Para sa Senado 2025. Ayan. Sino ba yung mga Pero mayayaman? siyempre hindi muna natin mababanggit lahat kasi lahat naman yun mayaman sigurado eh. Pero itong dalawang taong pag-uusapan na talagang mayaman ito. Ha? Mayaman na to. So, Hindi naman nataguyan. Okay? alam naman ng buong mundo yun. Alam ng Buong mundo buong ha, mundo hindi yun. ng buong Pilipinas. Buong mundo alam naman na yun. So, hingin namin ang opinion nyo. Tama. Kung ano ba dapat talaga? Ito na. Para Boss D, no? Para may idea ang mga tao, panoorin niyo muna to. In 3, 2, 1. Former Governor Chavez Singson ng Ilocosur. Ang gagawin ko po, manalo at matalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000 ang porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time Mr. President, mangyayari na yan. Dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang magagaranti yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Buong Pilipinas po yun, malaki po yun, ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea for 500 billion at mag-uumpisa na po kami by December, latest January. Mass production na po kami. Quality dahil Korean technology, pero dito Narbakan ka. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado nagsisigawan ngayon doon yun. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-peray muna, walang putukan, at walang wheel of fortune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda mga tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanino manggaling? Tagalog na lang para mas maintindihan natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Mhm. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi
Hi, sir. Good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Over here, sir. O, hindi na lang. Huwag naman, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik like the Senator Tito Soto na may Itbulaga pa din. Yun lang. Okay, sige, go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, awayan, mga itokado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years sa mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan. Wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang Yun, mga kabos under. Kayo na magsabi, mayaman ba? Ay, naku po, Boss Hindi D. lang mayaman. Ha? Hindi lang mayaman, ha? Talagang super yaman. Pero at maraming nagulat sa mga pagtakbo nitong 2 taon. Ako nagulat ako, ha? Hindi ko akalain sa dami niya nang natutulungan. Talagang gusto niyang Tama yun. ibuhos na lahat eh. Tama yun, Boss D. At saka marami ng tao na noon pa mga eleksyon na tinatanong sila, ay pinapatakbo sila sa eleksyon, Yes, pero tinatanggihan nila dahil lang sinasabi nila hindi naman nila kailangan na maging politiko para makatulong sa kapwa. Actually, no question. Nakakatulong naman talaga sila. No Hindi question. na kailangan pang sabihin kung saan sila Sobra. tumulong, pero alam naman ng taong may gumagastos yun kahit malugi yung taong yun, kahit Eksakto. na maubos ang pera nun sa pagtulong hindi Mismo. maubusan yun kasi pagka the more you give, No, tama. maraming darating sa'yo. Mas Eksakto. maraming darating sa'yo para maitulong pa. Ngayon, eto na nga, kabigla-bigla ang kanilang biglaang pagdesisyon sa pagtakbo ngayong sa susunod na eleksyon sa 2025. 25. Pag-usapan muna natin, Boss D. Ang Konti una, lang naman para meron lang kayong idea, no? kasi marami din kasing gustong, maraming gustong comment sa amin tungkol sa mga taong to. Kung alam nyo lang, baka akala nyo, nagbibiro kami. Marami nagte-text na sa Oo, amin ngayon. na pag-usapan daw natin bakit daw biglang tumakbo tong mga taong ito. Sige, pangalanan na natin, ano? Sige. Number 1. Number 1, walang iba kundi si Mr. Chavit Manong Singson. Wala naman sigurong hindi nakakakilala kay Manong. Idol yan. Oo, siya.
Simula pa nung kay Manny Pacquiao, diba? Lagi siyang kasama sa Ilocos, Hindi. mga Itong taong to, talagang politician na to. Magaling na to, alam niya na, hindi mo na siya mapapaikot. Come on, Napakagaling governor. niya. Sobra naman yan. Kung mapapaikot nyo ba yan, ngayon hindi nyo kayang paikutin ng taong yan. Governor yan, di ba? Ang tagal na niyan sa politika, di ba? Pinagdaan niya na lahat ang pagiging mayor, congressman, governor, vice governor. Oo, ngayon ito nga Boss D, tinatanong nga ng tao kung bakit biglaan ang pagtakbo neto ni Manong Chavit Singson. Yun. Ano ang iyong masasabi? Ayon sa aking palagay, ganito yan. Kaya tumakbo yan eh. Hindi niya na matiis eh. Yung mga napapanood niya, lalong-lalo na yung kanyang talagang gusto niyang mangyari, yung Modernization. modernization ng mga jeep, na mga ano. tama. Nako. Ayun na, Yan ang pinuna ni Mr. Manong Chavit Singson. Pinuna niya yan dahil biro mo may hirap, bibili ng ganong kamahal na. Malabo talagang mangyari. Alam, Paano nila kukunin yung pambili doon? ito yung jeep lang na lumang jeep, magkano na? Yes. Sabihin natin 200, 300,000. Buo, di pa kasama linya, di ba? Paano pa kaya yung modern jeep? Na sinulong ng ating gobyerno dati, no? But anyways, ito na, Manong Chavit Singson, kung napanood nyo yung video kanina sa kanyang pag-file ng candidacy, sinabi niya doon, ni Manong, lahat ng gusto niyang gawin, manalo man siya o O matalo. matalo. Boss Basta D. bibilib ka naman sa taong yun. Una, Alam mo naman, yan yung nga. paninindigan, yung pananalita niya, talagang wala siyang pakialam kahit malugi. Di ba? Ito na nga, Matalo siya sa eleksyon. Pag-usapan natin yung Matigas sa kanyang paninindigan. yung una niyang sinabi, ang focus niya, ang bold nito, ang focus niya is modernization. Yun yung sinabi niya sa kanyang interview nung nag-file siya ng COC. So, yun nga, yung sa Siguro mga gusto Egypt, niyang ma-improve yung mga nasa probinsya nating mga tao na Oo, tsaka- hindi pa alam gumamit ng mga ATM, ng mga card, di ba? Totoo Oo, isa naman pa yun. yun. Sa totoo lang eh. tsaka tawag doon, ang sinabi niya doon, parang sarili niya tong pera eh. Di ba? Sarili niyang, Yun ang mabigat doon. kahit sabi niya, kahit malugi siya. Kahit Di ba? malugi Manalo siya. man siya o matalo, ginagawa niya na ngayon yung modernization ng ginagawa Egypt. yun, ginagawa niya na yun. Sakto. So, Ginagawa niya, i-share niya na ngayon sa gobyerno natin, ngayon, tinanong siya doon. Di ba? Tinanong siya ng mga interviewer kung bakit, sabi nyo, Manong, manalo matalo, ginagawa nyo na yung modernization nyo sa Egypt, sa ganyan. Pero bakit ka patatakbong senador? Which is yun nga yung tinatanong ng ating mga subscribers. Yung Egypt yung sasakyan niya, hindi yung Egypt na baka iniisip nila yung sa Yun Egypt. nga. So, Yung tanong, sa Egypt tingin mo, modernization. Boss B, bakit Bakit tatakbo pa ang Manong Chavit? Well, nasa puso niya na kasi yan eh. Okay. Ang pagtakbo, ang pagtulong eh. So siguro gusto niyang maging kasangkapan sa Senado para magawa ng batas. Magawa ng batas, no? Yes. Para mabilis na yung Para- pag-asikaso ng... Oo, kasi mahirap kung mag-isa ka lang. Ang puso mo nasa mga mamamayan na mga gustong magnegosyo ng mga Egypt na mga hindi afford bumili. Tama. So nandiyan si Mr. Chavit, biro mo, pangungunahan niya na. Eto mga kababayan, minsan matatanong mo rin yung sarili natin. Baka mamaya sila na ang kailangan ng bayan eh. 'Di ba? Itong mga tulad ni Manong Chavit Singson. Well, sa akin, Diba? parang sila ang kailangan ng taong bayan. Kasi, 'di ba? Makikita mo naman. Manong diba? Chavit, Diba? galing mo. Wala ka pa sa Senado, tumutulong ka na. At marami nang nagawa itong taon to. Ay, talaga, sa At totoo. malaki ang impluensya nito sa modernization. Okay? Malaki ang impluensya. Kita mo naman, di ba, siya nagpapunta dito nung anong Miss Universe. Miss Universe, Di ba? Dito ginanap sa Pilipinas. Wala siyang pakialam kahit gumastos siya ron. Basta makita lang sa Pilipinas na ginagawa yan. Yun yung sinasabi niya na, di ba, para sa Pilipinas, di ba? Sa Gagawin niya Pilipinas, kahit na malaking malugi siya. factor yun na Actually, doon sa Miss Universe, sinabi naman niya nung interview na lugi siya doon eh. 'Di ba? Pero para lang sumikat ang Pilipinas, no, Boss Dino, pinilit niya na dito ganapin ang Miss Universe. Oh, yes. 'di ba?
Ngayon, pangalawang tanong, Boss D, kay Manong Chavit. May kakayahan ba ang Manong Chavit sa Senado? Abay, siyempre naman. Kung sa No kakayahan question. lang, No kung sa question. kakayahan lang, sa dami na experience niya, sa pagiging governor lang, vice gov, mayor, so talagang wala ka nang pipiliin pa sa kanya, wala ka nang masasabi pa sa Saka- kanya. Alam niya kung paano naghihirap ang Pilipinas, alam niya paano naghihirap yung mga kababayan niya. Experience sa politika. Sa ano? experience nga. Experience. Marami na yung pinagdaanan Yan ang pagdating mga kailangan natin na tutulong sa mga taong bayan. Isa sa mga Sa mga tutulong proyekto. sa atin. Marami yan eh. Marami sila na pero si Manong Chavit, desisyon niya biglaan yan. Kasi talagang siguro Napuno na siya, no? Parang baka kailangan na ako. Tsaka marami din nag-uudyok sa kanya na. tsaka yung na, salita ng Manong Chavit, kung titignan mo parang yung sincere niya, yung Oo, grabe. mukhang talaga. ko, na medyo nagpapatawa pa nga si, si Manong Chavit, pero seryoso siya. diretso yun, diretso. Sinabi niya agad, ito yung gusto kong mangyari. Okay? At ginagawa ko na to ngayon. Okay? Parang sinasabi niya, mas maganda kapag nasa Senado na ako, matutuloy, mas Magawa ng diretso, batas, mas magawa ng bibilis. Kasi, at magiging Approve yun, magiging nationwide. Gusto niya hindi lang sa metro, Kasi gusto niya hanggang probinsya. Iwanan na tayo eh. Napapag-iwanan na tayo ng totoo bureau lang. mo. Sa Jeep totoo lang lang. eh. Hindi natin Ang tagal na ng modernization na yan na, 'di ba, panahon pa lang ni former President Rodrigo Duterte. tingin ko naman pupukpukin niya to sa pag naging senador si At mga kababayan ha, tumatakbo siya ng independent ha. Si Yun Manong lang, oo. Chavit ha. Independent Hindi, siya. meron siyang sinabi kanina. Oo. Ano, LL? Oo. Ano yung LL ha? anong Partido yun, LL. Oh, anong partido yung LL? ng LL. Ano ba yun? Sinabi Lakas niya, loob. Lakas loob lang. Yung komedyante rin talaga to si Manong Pero Chavit. yung sinabi niyang yung lakas loob lang, talagang wala na siyang pakialam kahit malugi siya. Kasi, actually, totoo naman, hindi naman niya kailangan din ng partido eh. Di ba? Kasi Hindi alam niya- kong bakit. Kaya sabi niya, kaya lakas loob lang. Biro mo magpapa-approve ka. Mm, Ang daming lisensyang kailangan. eksakto. Tsaka, Ang daming hihinging requirements sa'yo. Kay Manong Chavit, hindi. mo na kailangan Hindi, yan. ako naman, ang ibig ko sabihin doon sa lakas, Padadaliin niya yung ano eh. kaya niya sinabi ng lakas loob lang, LL lang. Kasi alam niya, siguro, na sa mga makakalaban niya sa Senado, sa sobrang humble neto ni Manong Chavit, iniisip niya na wala akong panama sa mga makakalabang ko sa Kaya Senado. nga nagbitaw siya ng kaya sinabi niya na, manalo matalo, itutuloy ko to. Oh, diba? Kaya- Ginagawa ko na pa, dati pa. kaya niya sinabi na LL o lakas loob lang. Kasi sobrang humble niya, naiisip niya hindi siya mananalo sa mga kalaban niya. Tingin ko naman paninindigan niya yung mga binitawan niyang salita ngayon eh. Kasi ginagawa niya na. Eksakto. Hindi lang salita Marami dyan. Pagka-eleksyon, salita ng salita. Ayun naku po, marami dyan. Pag-uusapan natin yan, Boss D. Abangan niyo. Abangan nyo, marami. Nakapila yan, Ito na. nakapila. Nire-review lang namin. Tandaan Abangan niyo. nyo, marami pa tayong isisiwalat. Nako ha, hindi naman Isisiwalat sisiwalat, pag-uusapan. Usapan lang, huwag Okay. natin sisiwalat. Mabait tayo eh. Gusto natin silang bigyan ng kalinawan sa mga bagay-bagay. Yun lang ang masasabi natin. Pero anyways, pumunta tayo sa pangatlong tanong, Boss Okay. D, no? Kay Manong. Ito, may pag-asa bang manalo ang Manong Chavit Singson? Kagaya ng sinabi ko kanina, sa experience lang, panalong-panalo na. Ibig sabihin kumbaga sa karera, yamado na eh. Tingin mo, Oo lemado na naman. ang ating Manong Oo Chavit? naman. Oo naman yun. Ang Ilocos, ang norte, no? Malaki yan. Solid sa kanyang... Tsaka ako, ako opinion ko lang to yung mga salita niya binibitawan niya ngayon hindi ko naman sinabing yung pati noon yung ngayon, kumbaga nasa puso niya, matikas, matatag, diretsuhan na. Wala nang, Tsaka wala nang papogi points pa. Lintik. Ginagawa ko na nga yun eh. Pogi talaga si Manong Chavit. Kapogi sama mo kami sa kapogian mo. Oh, ma-arbor ko lang yung salamin ni Manong Chavit, okay na ako. Ako hindi, alam mo. Louis Ang Vuitton! wish ko lang, makita ko lang ng personal, makamayan ko lang, okay na. Ako ang wish ko, mahawakan ko yung tiger niyang alaga. Ako yun. Hindi ako makita ko lang, makamayan ko lang bilang isang lalaki sa lalaki. Hindi, marami na. Wish ko lang yun, makita lang kita. Kaya mga babae, no,
isip-isip tayo ng kung sino talagang iboboto natin kasi mamaya sila na talaga. Kailangan natin, tulad nga sinabi ni Boss D, sila ang kailangan natin. Kailangan natin talaga sila kasi sila, matatag na yan eh. Oo. So, ayun. Sa pera lang, tingin Kasi, ba? eto Mangungurap pa yan? eksakto, mismo yun. Mangungurap pa ba ang isang manong? Naku, No, Junjun! malabo na, di ba? Hindi niya na kailangan yan. Baka nga yung sweldo niyan, i-donate niya na lang. No? Wala nga sa sinabi ko siya ng sweldo eh. Oo. Joke So, lang, yun. ano. Siyempre, tutulong niya rin naman na yun. Oo, eksakto. So, ayun, no? Okay, so Manong Chavit, no, good luck sa magiging eleksyon at nasa iyo ang aming suporta ng Boss Under TV. Abangan Makakaasa namin, ka dyan. Manong Johnny, yung mga, mga interview mo pa, abangan namin yan. At Okay. palalawakin natin yan kung ano man yung mga dapat nating Again guys, usapan dyan. ika-clarify lang namin, no, mga Boss Under, itong mga sinasabi namin dito ay aming pangsariling Opinion lang yun. Po. Okay? Opinion lang Kayo, po may namin mga yun. opinion kayo, i-comment nyo lang dyan. May sarili-sarili tayong opinion. May Pag-isipan sarili-sarili yung tayong maigi. isip kung Sino sino yung- ang ating iboboto. Pero kami, ang Boss Under, syempre, gusto namin sabihin kung sino ang susuportahan namin. Okay? Ayun. Pangalawa, eto na. Boss D. Natapos na tayo kay Manong Chavit. Etong isang tao to, isa rin tong mayamang tao, no? Hindi naman nataguyan. Nako, oo nga eh. Sa lahat ng telebisyon, ba? nakikita mo yan. Kendeng-kendeng. Ending. FM? Hooray! Okay, walang Alam iba. niyo na yun kung sino Walang yun, iba. Willie Revillame. Revillame. So, natahimik ka? Nagulat. Nagulat Ito, ka. personal. Nagulat ka ba? Siyempre, gulat na gulat. Isa rin to. At ang tinakbo nito, independent din ha. Independent din. Ho. Independent din itong taong to ha. So, inuna natin yung mga independenteng mga tatakbo na Senado na kailangan nga ba ng bayan? Eksakto. O nangangailangan sa bayan? Ito po ang bigat nan, Boss D, no? Bigat yun. So, ito na, Willie. Kuya Will. Kuya Okay. Will, dali sa si Tanong. Kuya Will. Tanong ng bayan, bakit kaya tumakbo pa ng senador? Senador. Samantalang Si Kuya dati, Will. yung mga Ganun din. binitaw mong salita, hindi Ayan. ako tatakbo Hindi dyan. ko na kailangan politik. Hindi naman ako Pero nabubuhay. sinabi niya, maraming nag-udyok na sa kanya dati pa. Dati pa yun. Nasabi niya nga doon, bakit ako tatakbo? Hindi naman ako marunong gumawa ng batas eh. Sakto. So, yung Tatawanan lang ako dyan. bakit kaya, Boss D? Ano ang iyong opinion? Bakit kaya? Sabi niya, Ngayon, nakikita niya kasi, lalo na pag may mga sakuna, may mga bagyo, umiikot din naman yan. Tsaka- Lalo na sa Undoy, nung Undoy, nag-ikot-ikot yan eh. So nakita niya rin talaga yung mga nangangailangan din lang ng tulong, hindi lang dun lang sa mga ganong sitwasyon yung mga bagyo-bagyo kasi dun lang natin siya nakilala, dun natin siya nakitaan ng mga kabutihan. Tsaka ito, kung yung napanood yung video kanina, nakapokus naman itong si Kuya Will o si Willie Revillame sa poverty. Yun ang lagi niyang sinasabi nung nag-file siya, nung interview niya, nung nag-file siya ng COC. Kasi sa mga show niya daw, Boss D, yung mga pag tinatanong niya yung mga matatanda, Yun diba? na nga Mga lolo, lola, Nahihingi ng pambili ng gamot. wala daw pambili ng pagkain, gamot, ganyan. So nakapokus itong si Kuya Will sa poverty. Kung si Manong Chavit kanina sa modernization, ito namang si Kuya Will ay sa poverty. Pero kay Manong hindi lang sa modernization yun Siyempre, kaya tumakbo ng senador yun. Para sa lahat na yun. Oo Hindi naman, lang- oo naman. Pero yun lang ang Ang focus. focus niya muna So, sa ngayon. ito, hindi na matatago, ang Willie Revillame, isa sa pinakamayamang artista, producer, Kita naman. director, host. May kakayahan ba ang isang Yun, ang tanong Willie doon, Revillame? Kasi kung ang Sa tatanungin Senado. mo, yung mga kababayan natin na mga, sabihin natin yung mabababa na, sabihin natin yung mga walang trabaho, yung mga hindi kayang umasenso ng dahil lang sa paghukay ng lupa, ng bukid, di ba?
ano bang maitutulong ni Mr. Willie doon, ha? Kasi minsan tinanong siya ng reporter, may nagtanong eh. Yung mga tatlong babae yun, na tanong sa kanya, ha? Medyo nadismaya ako doon, ha? Medyo, Okay. ewan ko lang. Yung ba yung ano, yung tinanong siya kung Oo. ano yung batas na gagawin niya? Tama ba yan? Oo. Parang yun eh. Oo. Ano bang batas ang kailangan para sa mahirap? Ano bang sinagot ng Kuya Will? Siyempre, diretsa niya sinagot, eh, hindi ko pa iniisip yan eh. Iniisip ko ngayon, yung manalo muna eh. Okay na. Guys, ang mag-isip dyan, ha? Kasi nanggaling sa kanya yun, ha? Hindi naman nanggaling sa amin yun. Ito eh, opinion lang, ha? Eksakto. Yun nga yung sinasabi na Pero kung may kakayahan, baka Yeah. may kakayahan siya. meron. Okay. Baka may kakayahan, ha? Pero kasi kailangan doon sa pagiging senador, May eh, ano ka din. May experience at talino rin. experience, yung pinaka-the best doon. Meron kang May kaalaman ka kaalaman ka doon, sa paggawa ng batas na gano'n. Kasi, eto hindi naman matatawaran talaga ang Willie Rebillame pagdating sa pagtulong sa kapwa. Kaya nga tulad ng sinasabi niya sa interview niya kanina, sa napanood nyo, kailangan daw, sabi niya, may puso. No? Naiintindihan namin at na-appreciate namin yan, Kuya Siyempre Will, naman. sobra. Okay? Pero, ang pinupunto namin ni Boss D dito, natural na nandun dapat talaga ang puso. Kasi public servant ka kung Public sakasakali. servant ka eh, oo. Di ba? Pagtulong sa kapwa talaga ang unang-una mong magiging role kapag ikay tumakbo sa politika. Okay? Pero, hindi lang palaging ganun. Dapat may kaalaman ka Alaman sa ka. posisyon na tinatakbo mo. Hindi pwede. May mga batas ka nang naiisip. Di ba? Na nakaredy na. Pag ako nanalo, ito dapat ang gagawin. Yung dapat eh, Ganyan. nakaprepare na yung ano mo eh. Tapos, yung mind mo may eh. plataforma ka. Plataforma. Tapos, handa ka sumagot sa mga itatanong sa mga debate. Di ba? Yung mga biglaang interview, dapat naka-ready ka dyan. Di ba? Hindi mo pwedeng isagot na, tsaka ako naiisipin yan, ganyan. Pag nanalo ka pa, eh paano nga kung hindi ka nanalo? Di paano na mahihirap? Pero bigyan din natin ng benefit of a doubt, Boss Ay, Tia, syempre, bagay. na baka mamaya kasi napipressure lang siya dun sa Pressure. interview Hindi natin alam. o may sinisikreto lang siya na ayaw niya. Kasi syempre marami pang tatakbo, baka nga namang gayahin yung ano niya, di ba? Yun ang benefit of a doubt. Baka gayahin yung plataforma niya o yung batas na gusto niyang gawin. So, okay lang yun. Okay lang yan. Okay lang yun, Kuya Will, no? Kaya lang naman namin nasabi yun kasi nanggaling din naman sa Oo, hindi. kay Kuya William. Mga sinabi natin. Sinabi niya rin na yun. Siya nang nauna doon. So tayong mga taong bayan, kailangan din natin yung mga ganyang tao. Siyempre, di ba? Tulad nga ng content namin ngayon, di ba? Mga mayayamang tatakbo. Sa Actually, hindi election. lang sila pa. Ha? Meron lang may mga naka-schedule, may mga naka-line up na kami. Mga Pero ito kasing dalawang personality na to, talagang pagdating sa, alam mo, pag-angat sa buhay, talagang nandun sila sa ibabaw. Okay? Talagang may kakayahan talaga. Kaya mga kabos under, kaya namin ito ginagawa din. Kasi kailangan na nating himay-himayin ang mga senador. Oo, tama Kailangan yan. nating himay-himayin. Para alam ninyo at alam, again, uulitin ko, sa opinion lang naman namin ito, may sarili kayong desisyon. Okay? So, Kailangan natin talaga na malaman kung karapat dapat talaga sila. Kaya nasa sa atin yun, nasa mga buboto yun ha. Hindi lang papogian dito, hindi lang padamihan ng pera. Kung may pera kayo, gastusin nyo sa pagtulong na Chavit-Singson na eh. kahit malugi na. Nagbito ng Sabi, salita. lugi na ako isang bilyon. Sabi, bilyon daw ang matatalo, ang lugi niya. Matalo manalo. Ginagawa ko na, tumutulong na ako. Pero ito na, Hindi, si Willie Rebillame rin naman. Ganun din yan. Hindi lang Showy, no? Hindi lang showy. Pero ang pagtulong niyan, malaki na rin. Malaki na ang rin. itutulong niya. Oo naman. Hindi Kasi- naman yung tago. Hindi naman siya pwedeng bumida-bida dahil siyempre, isa lang siyang Willie Rebillame, wala siyang power. Pero may... Hindi siya mayor, hindi siyempre, nakakaya naman pagka ginawa niya yun. Kaya naman niyang gawin eh. Ang problema lang, baka mabypass niya yung mga dapat gawain ng mayor to eh. Bakit sa Willie Rebillame yung gumagawa? So siguro yun ang naisip ko, kaya tatakbo si Ako naman, Willie Rebillame para sa Senado, para magawa niya talaga ang dapat na pagtulong. Parang ganun yun, Mr. Willie Rebillame. Totoo Ganun naman ang yun. nasa isip ko. Salute din ako sa iyo. salut kami.
nasa yung suporta namin. Pero ako, ito may hindi lang ako medyo nagustuhan sa interview niya na yun, yung Ayun lang. friend siya ng COC. Yung sinabi niya kasi yung mga artista na senador, parang ang baba ng tingin nyo kaya ako tatakbo. Sinabi niya kasi yun So, ano ba ang gustong patunayan ni Kuya Will? Parang gusto niya lang iangat ang mga artista. Parang ganun So, yun lang. Baka naman, bibigyan ko rin ng benefit of the doubt na syempre, di ba, pinagtatanggol niya rin yung mga artista na naging senador, no? Kasi parang ang nabilitaan niya parang ang babaw na daw, ang baba ng tingin sa mga artista na naging senador. Well, no comment ako dyan. No comment ako dyan. So, ayun. Mapapag-usapan natin yan habang tumatakbo to. Pero, lumalapit no ang doubt, election, mapapag-usapan natin yan. Totoo lang. No. Kaya lang namin ginagawa to kasi kailangan na natin pero kumilos. medyo nakakatakot lang din kasi unang-una kailangan talaga may kaalaman, di ba? Number one Kasi yun. senador yan di ba? Ang dami na dumaan na senador. Okay, yung mga wala masyadong kaalaman doon sa posisyon sa paggawa ng batas, kayo nang magsumagot, may nagawa ba? Di ba? So, kailangan natin pag-isipang mabuti ang pagboto. Ngayon, Boss D, huling tanong para kay Kuya Will. May pag-asa bang manalo ang Willie Rebillame? Abay kung sa pag-asa lang na manalo, siyempre, lamado rin. Lamado yan. Hindi ka ano na ito Followers? Followers nito. 17 million. Sana 17 million. pag-isipan natin Well, naalala ko dyan si Senator Rapi Tulfo Talaga? Oo, nung tumakbo yan ng senador nung nakaraan. 15 million ang followers niyan sa Facebook. Tingin mo ba sa nakatulong TikTok. Ay, number one! Number one! Kaya naman ginagampanan ni Mr. Tulfo yung... Dapat lang. Nako marami nang Sen, Rapi Tulfo, marami saludo nang kami. bumapatikos kay Mr. Rapi dahil nga daw... Pero saludo tayo sa tao na yan dapat yun, open ka talaga sa Senado Siwalot Tsaka talaga. yung tapang, dapat dala mo talaga rin yan sa dala mo yung tapang. So, Dapat nga, in dapat fairness talaga. naman dito kay Sen Rapi, sa mga usapin, Open ka talaga, open tayo sa lahat. talagang Siwalat na yan. sinisiwalat niya pag may mga hearing. Tama kasi yun para yung mga tao natin, mga taong bayan, hindi na matakot sa mga Tama. Meron silang lalapitan. may lalapitan, hindi yung tikong, takot. So, ang tsansa ng Willie Rebillame na manalo sa 2025 elections ay malaki. Malaki, Okay? pero hindi natin Malaki. isasara yan kasi depende sa mga kilos at galawan niya, baka mamaya. Oo, baka may ma-disappoint, mga ganyan. Kaya kailangan mag-ingat ng mga gagawin, di ba? Pag-aralan Interview, maigi. dapat masagot niya. Yun ang payo ko sa kanya, Boss D. Actually, Sagutin niya ng maayos yung mga interview. Oo, dapat. Di ba? Huwag niyang Dapat sabihin na, tsaka na ako gagawa ng batas. Mahalaga ba? Dapat. Dapat yun. Delikado yung mga ganyang sagutan. Dapat yun, bago ka pinag-isipan mo na yun lahat, yung plataforma mo, bago ka mag-file ng alam mo, tatanong sa iyo yun. Oo, kasi nationwide yung nanunood Hindi lang naman pagtulong sa mahihirap kasi talagang Normal naman na sa iyo pagtulong sa lahat mahirap. naman magmula nung nagkaroon ng people power noon, lahat ng tumakbong senador, lahat ng tumakbong mayor, lahat ng tumakbong gobernador, lahat pagtulong sa mahirap. Ang layunin. Lahat yan, di ba? Kaya mangyayari Nagkakaroon na ng problema dyan. Kapag nanalo, Boss D, yung execution ng mga pinangako nila, hindi nangyayari. Hindi man lahat, pero yung iba talaga, walang nangyari. Hindi na natin sasabihin walang nangyari. Hindi na natin sabihin may nangyari. Kasi nakikita naman sa nangyayari. Kung kailangan magusga, kung ano Kaya ba nangyari. naumusga. Kung tayo ba, masenso, umangat ba? Kailangan nating seryosohin, mga kababayan nating Boss Ander dyan na kailangan na nating bumoto ng maayos ngayong 2025, 'di ba? Elections. Piliin, suriin, i-research natin, ang mga senador na tumatakbo. Hindi lang senador, party list, congressman, mayor, lahat. Kaya lang naman natin napag-usapan itong si Manong Chavit at saka si Willie Rebillame kasi sila yung mga independent na tumakbo
na tingin ba natin na kailangan talaga Sila na taong ba? bayan? Sila na Kailangan? talaga Yun nga ang ng tanong bayan? dun eh. Sila na Kaya ba ang natin kailangan natin? pag-usapan. Kaya open din tayo. Dapat pag-usapan talaga. Kayo, i-comment nyo dyan kung anong masasabi ninyo, mga boss under, no? Kung ano ba ang kakayahan ng itong mga taong ito. Wag lang natin lalangin sila. No? I-share nyo rin. Baka meron kayong masasabi, i-share nyo din. Ikalat nyo yan. Kung anong opinion nyo, dapat bang iboto o hindi, i-comment nyo dyan. No? Kung tingin nyo karapat-dapat na yung ginagawa ni Mr. Willie, sapat na nga ba yun? Nakikita natin sa mga programa niya? O may mas malalim pa ron na pagtulong? Oo. Yan, Exactly. kayo mga taong bayan, dapat mag-ano yan, mag-isip niyan. Mag-isip niyan. Hindi kailangan dalhin sa mga paporma-porma yan, yung pagtulong ng konti, pagtapos ng tulong ng konti, Sa bagay, boss D, no? Maaga pa. Di ba? Maaga pa. Marami pa yung, mga interviews, panoorin nyo sila, yung mga tumatakbo ng senador, yung mga debate nila, panoorin nyo para masuri nyo ng maayos. masuri niyo. No? Kung ang problema ng bang mga senador natin na yung pagsalita ng mga English, well, dapat marunong din. Pero hindi naman kailangan yung malalim na salitahan. Kasi kailangan nyo rin magsalita ng English. Kasi pag may mga bisita tayo, lalo na sa mga APEC na yan, yung mga bisita natin mga ibang bansa, ang talagang usapan dyan English. Hindi lang yun. Tsaka, syempre, Tsaka, hindi lang naman Kailangan- Pilipino nakatira dito sa Pilipinas. Maraming ibang lahi na dito na naturalize, dito na lumaki. Siyempre, English din yung salita. At saka sa ibang bansa, napapanood din tayo, di ba? Hindi naman sa inaano natin ng pagsasalita ng English o Pilipino, Tagalog. Ang opinion lang naman ni Boss D doon at ako, that medyo marunong ka din, no? ang opinion ko kasi dyan, hindi lang naman puro Pilipino ang Hindi lang puro may hirap ang hindi nakakaintindi. Hindi, tsaka Merong middle class, may class. Oo, yun ba Paano isa? na to Yun, tama yun, Boss T. Mismo, Hindi lang napunto puro mo. may hirap, Napunto mo. Baka mamaya nakapokus lang kayo sa mahirap lang. Baka nakakalimutan nyo. Kahit na meron yung mga mid-class na tao o kahit yung mga mayayaman na tao, kailangan din ng ng tulong niyan. Marami din naman kasi may mga problema din mga yan. businessman dito, mga Pinoy na hindi nagsasalita, ang laki na rin na itutulong. Oo, tama. So, di ba? Yan, pag-isipan niya yan. Kung tutulong ka lahatin yun na, priority mo yung mahihirap, pero huwag nyo kakalimutan na meron ding mid-class na kailangan din ng tulong. Yung mga mayayaman, hindi naman porket mayaman yan, hindi na kailangan ng tulong ng di ba? Ako Diba? nga At sila kumbaga, mga business, mga negosyo niyan, yan din nagpapasok ng magandang ekonomiya sa bansa natin, di ba? Kailangan din nila ng tulong, di ba? Para kumbaga, ma-approve mga negosyo nila o makapagpasok sila ng kung ano mga negosyo dito sa Pilipinas. Yan talaga kailangan. Kailangan din natin yun. Kailangan din. Hindi lang mahihirap ang may kailangan ng tulong. Hindi ka lang nakapokus sa mahihirap. Sample lang kay Manong Chavit, yung ginagawa niya, hindi naman pang mahirap yun. Kasama ang mahirap doon, kasama ang middle class doon, kasama ang mayayaman doon na nagninegosyo. Biro mo, sabi niya, mag-share kayo kung gusto niyo, mag-competition tayo. Oo nga, di ba? Para lumawak lang, di ba? Mautak talaga si Manong Chavit. Gustong-gusto namin niya si Manong Chavit Singson. Pero, magaling yan. taong bayan pa rin ang magdidesisyon siya. Well, that's our own opinion. Meron pa nga tayong isang senadora na naku, matutuwa kayo pag-usapan natin yun. Usapan natin yan. Inire-ready na namin yan sa ating mga susunod na content, no? Pero sa ngayon, Dito naman tayo sa mga independent na kilalang tao na may yaman, kaya natin inopen. Kasi may nag-ano sa amin bakit din daw namin itry na pag-usapan sila. So, ayun na nga, no? So, again, matatapos ito, kahit ano man ang mangyari, no? Kay Manong Chavit Singson at kay Kuya Willie Revillame, good luck pa din. Okay? Saka yung mga tumakbo rin independent, good luck din sa Good inyo. luck din sa inyo. Kasi hindi namin At kayo patunayan, no? Mag-comment lang kayo, mag-message lang kayo at pag-uusapan natin kung ano gusto nyo parating sa mga taong bayan na hindi nyo kayang... kasi ang advertising ngayon, ang mahal kung magbabayad ka sa Tsaka, sabi nga ng Kapampangan apakamahal. Kapampangan, Bulacan na tayo. Ayos ko po, inang! Apakamahal, magbayad. Ang ibig sabihin good luck sa kanila at patunayan nila sa taong bayan kung bakit sila karapat-dapat na manalo at maluklok sa pagiging senador. Okay? Galingan nila sa mga debate, patunayan nila yung kanilang gustong
gustong plataforma o mga gusto nilang ipatupad na batas, sa mga interview sabihin nila yan. O ilatag nila yan. Okay? Para makilala kayo at mapatunayan ninyo na dapat kayo. Okay? Kasi kailangan na natin talaga ng pagbabago. Itong Boss Under TV channel, itong Boss Under, wala kami pinapanigan dito. Lahat kayo pantay-pantay. Kaya mag-comment lang kayo kung ano yung gusto niyo iparating. Eksakto. Isisiwalat natin yan, ikakalat natin sa mga taong bayan yan, ng mga hindi nakakayang mag-afford ng mga ng mga TV. Pwede naman sa mga true text yan, ikakalat natin yan. Message lang yan. So, yun na nga. So, ayun. Anyways, again, maraming salamat sa ating mga masusugid na subscribers sa ating Subscriber. YouTube channel, Maraming Boss salamat Under sa TV. inyo. Pero huwag kalimutan na again, mag-share at mag-subscribe sa Subscribe. aming YouTube channel. Okay? Boss Under TV at syempre sa aming social media accounts, sa aming Facebook, Boss account. Under TV. Okay? Please like, share, and follow. Konti lang to, pero puro malalalim ang usapan dito. Yun lang. So, hanggang sa susunod, meron ka bang isa-shoutout? Shoutout ako dun sa sa nakausap natin kanina, si pakibasa mga pangalan na ito. Oo. Ay, eto ba? Nagulat tayo dito. Si Pauline Adelino. Ano to? Shoutout sa'yo. Kanina kasi kami naglalakad-lakad sa isang mall. Tapatingin kami sa isang sasakyan, no? Ang ganda kasi. Gak Motors. Motors eh. At eto ba? Nagulat tayo. Sabi nito ni Pauline. Shoutout lang daw sa kanya. Ako pa shoutout. Ng Gak Motors, hello daw sa boss niya. Alam niyo na kung sino yun. Yung may-ari ng Gak, alam niyo na kung sino yun. Shoutout daw po. Minsan kami nagulat Magaling tong bata mo, sir, kasi kahit sino entertain niya, basta may tumingin doon ng sakyan. Ayan, again, shoutout. Pauline Adelino. Pauline Adelino. Ayan. At ako, shoutout ko rin Boss Under, yung mga tropa natin dyan sa Pasig at saka sa Valenzuela. Ayan, mabuhay kayo lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyong suporta. At shoutout din sa Tiny Room. Yan, Tiny Room, Tiny Room, music bar yan, Music Maliit bar. lang yan, pero invite namin kayo pag nag-open nyo, malapit na, soon. Soon. Noong November, baka mag-open na kami, maliit lang yun. Ayan. I-vlog natin yan. Kukuntin natin, manood kayo. Abangan. Abangan nyo po. Ito yung matatagpuan nyo lang sa Makati. Okay. Ayan, sa poblasyon, malapit yan. Mga Yun lang. taga-poblasyon, Makati o malapit Mandaluyong, abangan nyo The Tiny Room Tiny Room. Music Bar. Mga pang alis ng stress. Okay. Relax. Okay. Exacto. Ayun na Thank nga. you. Iiwanan natin sila ng ating pinakamahalagang kasabihan na kapag boss under ka, behave ka. So yun lang. Maraming salamat. Thank you very much. Junjun! Hey, bye!